Grupo sino sa mana? Ano pa, madakit pa nilo lasag. Dapat po. Pwede pagkabanti traffic ka madakit pa. Anim na po ang naitalang patay sa Maguindanao bunsod ng pananalasa ng Bagyong Paeng. Karamihan sa mga biktima ay mula sa Datu Odin Sinsuat kung saan nagkaroon ng landslide. Live mula sa Maguindanao, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kamusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Gretchen, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang retrieval operations sa mga napinsala nga ng landslide dulot ng Bagyong Paeng dito sa bayan ng Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. At karamihan dyan ay talaga mga bata at mga IPs ang nabiktima. Ilang oras pa lang kaming nananatili dito sa Sitio Tinapon, Barangay Kusyong sa Datu Odin Sinsuat, ilang bangkay kaagad ang nakita. Ang isa, 2 taong gulang pa lamang napaslit. Mano-mano ang ginagawang paghukay sa makapal na lupa at buhangin na umabot sa mahigit 5 talampakan mula sa katabing Mount Minandar. Karamihan sa mga residente rito, mga indigenous people na inilikas mula sa coastal area. Nasertipikahan naman daw na ligtas pagtirhan ng kinatitirikan ng sitio. Ngayon, tatangkayin natin pumasok sa bayan naman ng Datu Blas Sinsuat dahil isa ito sa mga na-isolate na bayan matapos masira ang mga tulay gaya nitong nasa likuran ko na ang daan bago pumasok sa tulay or bago sa mismong tulay talagang bumigay. Kaya naman ngayon nilalagyan muna nila yan ng lupa para at least kahit paano ay madaanan ng mga residente, ng mga motorsiklo at saka ng mga malalaking sasakyan, no? Pero talagang nahihirapan pa rin yung ilang mga nagtatangka ditong dumaan sa tulay at yung next na tulay naman kasi papasok doon sa mismong bayan sira pa rin. Kaya talagang itong bayan ng Datu Blas Sinsuat nagiging pahirapan yung mga pagdadala or paghahatid ng tulong or nagiging mas matagal rather yung paghahatid ng tulong sa kanilang lugar na para sa mga apektadong residente matapos nga itong nangyaring bagyo. Gretchen. Magandang araw. Sa video na ito, magsasagawa po kami ng isang panayam sa isang individual na ang naapektuhan ng baha dulot ng Bagyong Paeng. Sa lugar ng Kusyong, Maguindanao, ang Pilipinas ay madalas nakakaranas ng mga kalamidad tulad ng bagyo at pagbaha. Isa sa mga ito ay ang Bagyong Paeng na nagdulot ng matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa sa mga lubhang naapektuhan ay ang Barangay Kusyong, kung saan maraming pamilya ang nakakaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa. Layunin po ng panayam na ito na maipakita ang tunay na karanasan, damdamin at epekto ng kalamidad sa buhay ng mga tao. Umaasa po kami na sa pamamagitan ng panayam na ito ay mas maunawaan natin ang kahalagan ng paghanda at pagtutulungan sa panahon ng sakuna. Ano pong pangalan ninyo? Orlen, sabi. Ano pong nangyari sa inyo nung may bagyo po? Kali umulan po yun ng isang gabi. Tapos, yun, pagbaha, lumikas na kami. Gaano po kataas ang baha na naranasan ninyo po dito? Hanggang baywang. Ano po ginawa ninyo habang tumataas ang baha? Yun, lumikas na kami. Lumikas na po kayo, wala na po kayo. Ano po ang nadamay sa inyo po? Mga gamit? Mga Bahay lang. Bahay lang? Nasira po? Oh. Ano po natutunan ninyo mula sa karanasan na Bagyong Paeng po? Dapat po mag-alert po. Pag may bagyo. Ano po ang pinakamahirap na naranasan nyo noong may bagyo po? Yung walang bahay. Walang bahay. Tapos walang anak buhay. Pwede niyo po ikwento yung nangyari po sa inyo sa Bagyong Paeng? Yun po, yung pag-ulan ng malakas, lumikas na kami. Tapos, mga gamit namin, lumikas na. Tapos po. Tapos, yun, pagka umaga, tira na pa yung mga bahay, pati tulay. Saan po kayo natulog? Saan po kayo nagtira nung wala na po kayong bahay? Sa kabilang bahay na po, sa mga mataas na lugar. Tapos nung okay na po, nagtayo po kayo ng tirahan. Opo, 10. May tumulong po ba sa inyo pagkatapos ng baha po? Mayroon po, marami po.
Sino po? Ano yung MSSD, pati ang barangay po. Ano po mga binigay nila sa inyo na Bigas, tulong? bigas, mga kumot, damit. Yun. Picture pa tayo? Picture lang or? Okay na yan. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Sorry po sa abala. Salamat po. Salamat ma'am sa binigay nyo. Ay, agad mo ma'am. Makakasali pa yan sa lula. Thank you po. Salamat po. Sorry po sa abala. Sa pagdating ng Bagyong Paeng, maraming komunidad ang nakaranas ng matinding pagbaha at pinsala. Sa Barangay Kusyong, biglaang tumaas ang tubig na nagdulot ng takot at pangamba sa mga residente. Marami ang hindi nakapaghanda dahil sa mabilis na pagtaas ng baha. Ayon sa aming nakapanayam, umabot sa mataas na level ang tubig at naapektuhan ang kanilang tahanan at mga ari-arian. Sa kabila nito, pinili nilang manatiling kalmado at humanap ng paraan upang mailigtas ang kanilang sarili at pamilya. Sa tulong ng komunidad at mga rescuers, sila ay nakaligtas at nakabangon mula sa karanasang ito. Ipinapakita ng karanasang ito kung gaano kahalaga ang pagiging handa, matatag at pagtutulungan sa panahon ng kalamidad. Dahil sa lakas ng baha, nasirang bahagi ng kanilang tahanan at hindi na ito naging ligtas para tirhan. Dahil dito, napilitan silang lumikas at makituloy muna sa kanilang kapitbahay upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Sa kabila ng kanilang naranasan, ipinakita nila ang katatagan at pagtitiwala sa isa't isa upang malampasan ang pagsubok ng dulot ng kalamidad. Sa ganitong sitwasyon, nakikita natin kung gaano kabilis magbago ang buhay ng isang tao dahil sa kalamidad. Ang isang normal na araw ay maaaring mauwi sa isang mapanganib na karanasan sa loob lamang ng ilang oras. Hindi lamang pisikal na pinsala ang dulot ng baha, kundi pati na rin emosyonal na epekto sa mga taong nakaranas nito. Ang takot at kaba na kanilang naramdaman ay maaaring manatili kahit tapos ng sakuna. Sa kabila ng lahat ng ito, makikita rin ang katatagan ng bawat pamilya. Kahit nahihirapan, patuloy silang bumabangon at naghanap ng paraan upang maipagpatuloy ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Ipinapakita rin ng karanasang ito ang kahalagaan ng pagkakaisa sa komunidad. Sa oras ng pangangailangan, ang simpleng pagtulong tulad ng pagbigay ng matutuluyan o pagkain ay may malaking epekto sa mga taong naapektuhan. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang sakuna, kundi tungkol sa lakas ng loob, pag-asa at pagtutulungan ng mga tao sa gitna ng pagsubok. Sa panayam na ito, natutunan namin kung gaano kahalaga ang pagiging handa, matatag at pagtutulungan ng komunidad sa panahon ng sakuna. Ang karanasang ibinahagi ay magsisilbing paalala sa ating lahat na maging maingat at handa sa anumang hamon ng kalikasan. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pakikiisa. Maraming salamat po at magandang araw.